Para saan ba ang IELTS? Marami nagtatanong yan eh. At magkano ba ang babayaran ko sa IELTS? Saan ba pwedeng? Saan lugar? Ano-ano ang mga requirements? Happy weekend! Friday po dito sa Canada, Sabado sa inyo dyan. Topic natin sa araw na ito ay ito pong IELTS. Para saan ba ang IELTS? Marami nagtatanong yan eh. At magkano ba ang babayaran ko sa IELTS? Saan ba pwedeng? Saan lugar? Ano-ano ang mga requirements? At ano ba ang IELTS na dapat para sa'yo? Diba? Ito ang pag-uusapan natin ngayon sa araw na ito kung ano ang magkakaibang klase ng IELTS at kung paano. Nandito lahat. Pero bago natin umpisahan yan, umpisahan mo na, i-click yung subscriber button natin at yung notification bell para na sa ganun updated ka sa mga bagong video natin. Like and share mo na rin. Umpisahan natin sa pagpiplex muna dahil related pa rin sa IELTS to eh. Doon sa mga waiting na lang, nakapagpasa na ng IELTS tapos na-approve na lahat sila, okay na sila lahat at sila naghihintay na lang ng mga ticket nila papunta din sa Canada. Welcome po! Welcome sa Canada and update nyo ako kung naka-quarantine na kayo sa Canada. Huwag nyo kalimutan si Daddy Lou Vlogs na i-message nyo ako, okay? At doon pa rin sa mga next level na rin, na umangat na rin yung level sa mga aplikante natin na papunta na doon sa mga final interview. Good luck sa inyo guys! Good luck, good luck. Ganda, no? Ganda ng pasok sa inyo ng taon. Tsaga-tsaga lang yan eh. Ito naman pong nagtatanong, PR, no IELTS. Yan po ang dapat. Pag nandito na kayo sa Canada, at as a temporary foreign workers, at nakatapos kayo ng mga isang taon, at pwede na kayo mag-apply ng permanent residence nyo rito, magsasabit na kayo ng mga papeles nyo dyan, isa po sa requirements ng IELTS. Pero don't worry, kasi papaliwanag ko sa iyo rito bago ka matakot dahil sa IELTS. Kaya po ito ang binilagati sa araw na ito kasi marami natatakot at hindi nakakaintindi dito sa IELTS. At doon naman sa mga nagpapa-shoutout, syempre happy weekend, enjoy kayo, enjoy yung weekend nyo. At shoutout sa inyong lahat, pangkalahatan na. Kasi po napakarami natin, yung lahat na nandito sa channel na to. Shoutout kayong lahat, mabuhay, good luck kayo, kita-kita tayo balang araw dito. Ayan. Okay, English muna tayo. English, IELTS eh. What does IELTS test for? Para saan nga ba itong IELTS? IELTS include testing the applicant's English skills. Dito po ini-evaluate ang isang tao sa kakayahan niya dito pagdating dito sa International English Language Testing na to. Itong IELTS na to. Specifically, listening, apat po to reading, writing, and speaking. So, speaking of speaking, ang speaking module po is conducted by an exam representative. Meaning po, ay magwa one-on-one kayo niyan interview sa room na recorded po yan. Yan po yung sa speaking. At sila po ay may mga different accent Note nyo to, different accent po. May mga mahirap na accent dito. Gumagamit po sila ng mga, during exam, gumagamit po sila ng mga British accent, Australian accent, New Zealander accent, and American. So, yan naman po napapag-aralan yan. Dahil yan pwede kayo manood yan ng mga British movie. Diba, my lord? Okay. So, punta tayo sa band score. Band scores are given for each skill set ranging 0 to 9. 9, yan. Tama, 9. Yan, 0 to 9. Pero, okay, hihimayin pa natin yan. At ang total time for exam ay meron po kayong 2 oras at 45 minutos na total sa lahat ng ito, sa apat na ito. Ang listening po ay may 30 minutos na gugugulin ka. At ang reading po meron kang 60 minutos na gugugulin. At ang writing ay may 60 minutes po na gugugulin. At itong speaking more likely 15 minutes yan, ganyan. Kaya siya ay 2 hours and 45 minutes. So ayan po kung tama yung kwentada natin, may sugat ako. Okay. Eto na tayo. Kasi syempre, na-breakdown ko na sa inyo kung yung mga counting highlights Itong IELTS po ay dalawang klase. Dalawang klase po ito, may dalawang uri po ito Ito pong ito pong academic versus general IELTS, general training kung tawagin nila. Academic at general training, okay?
IELTS po, ulitin ko ulit, IELTS po ay dinisenyo para ma-evaluate ang entire range of ability opo ng isang tao or aplikante. Meron po itong dalawang magkaibang version. Ito na nga po yung ng exam. May dalawang version sila ng exam. Ito na nga po yung tinatawag nating academic at general training. Unahin natin itong academic, guys. Unahin natin itong academic. Medyo ano to medyo mataas-taas na to at medyo mahirap-hirap. Academic, ito ay para sa mga nag-a-apply para sa mag-aaral sa Canada. At yung may mga professional gaya ng mga shoutout sa magigiting natin doktor at mga nurses natin. Shoutout sa mga nurses natin, mga frontliners natin. Shoutout sa inyo lahat, guys, ha. Ayan, malapit na yung mga nurses natin. Kung nanonood kayo ngayon, maghanda-handa kayo kasi ang Quebec ay maraming kukuning nurses po. Kaya wait kayo, stay tuned kayo sa channel na to. Sana napapanood nyo. At kung may kamag-anak naman kayo, kakilala mga nurses, pakishare nyo itong video na to. Nang sa ganon, meron na silang idea na sila ay makapaghanda. Okay, move on. Let's move on. Diyan po yung academic. At dito na tayo sa general training. Ang general training naman po ay para sa mga sumusunod. Ito sa mga sumusunod. Ito po yung mga sa individual na may nag-a-apply, may mga aplikasyon na papunta sa Canada para umattend ng secondary school. At para din sa mga individual na may aplikasyon papuntang Canada para mag-training. Ayun, ang laki ng cut nun. Para mag-training. At para din po ito sa mga individual na magtatrabaho sa Canadian employer dito sa Canada. Kayo yung guys, yung mga TFW, yan po ang kukunin nyo, general training, ayan. At ganun din po sa mga may aplikasyon ng permanent residence, lalo na kung nasa Pilipinas at nandiyan yung aplikasyon nyo. Like yung dumadaan po na dumating sila landed at nag-iintay dyan sa Pilipinas ng mga ng dokumento. Isa po sa requirements dyan yung permanent residence. Pero sabi ko nga po sa inyo, kung halimbawa naman po ang sa aplikasyon mo ay hindi ka naman na nurses or doktor or anumang professional na trabaho, parang kumbaga sa parang tayo lang. Ayan, mababa lang naman po ang IELTS para dito mga ganyan-ganyan lang ba? 4-4 lang yan. Diba? Mga 4 lang IELTS. Okay, para sa permanent resident. Sana yung nag-comment na yan, malinawan ka at nanonood ka at pakishare mo na rin itong video na to. Okay. Daddy Lou, how much does IELTS cost in the Philippines? Magkano po ba ang magagastos mo rito? Aside sa mga pamasahe mo at sa mga pocket money mo, ang pag-uusapan lang po natin dito, ito pong presyo dito ng sa ngayon or sa mga nakaraan. Pero note po, pasintabi, bago po kayo mag-start ng mga ganito, ay makipag-ugnayan po muna ng gusto dun sa tanggapan para malaman nyo kung kasi po syempre nagbabago ang regulasyon, baka po ito ay nabago na yung presyo na ito, pero ito po ang presyo nito. Okay, simulan natin. IELTS academic at general training, halos parehas lang po yan ang presyo. Paper based test ito ang sinasabi ko. Ito po ay may 11,300 pesos. Paper based test. At ito namang ganun din, IELTS academic at general training, pagdating naman po ng computer delivered test, ayan, yung mga ganyan, ito, aalamin nyo ito, at mag-inquire kayo dun sa mismong opisina, okay? Sa online, yan, sa online lang. Ito po ay may ganun din ang halaga, 11,300 pesos. Sesos. Ayan, at ito naman pong IELTS life skill ng A1, A2 at B1 ay nagkakahalaga ng 9,825 pesos. Ayan. So, ano po ang mga requirements natin? What are the requirements for IELTS? You need government issue identification. Gaya po ng pasaporte, GSIS, SSS, PRC, or UMID. Okay po. Ito po, mga electronic copy na ito, this will be uploaded when you book your test online. Gagamitin po nila ito, i-upload nyo ito sa pag nagpabook na po kayo ng IELTS nyo. So, yan yung mga kailangan na tandaan nyo yan. And you will also need to pay for your test. Of course, magbabayad ka. Magbabayad ka po rito,
using Visa, Mastercard, or debit card. Ayan, 'di ba? Nalungkot ka na kasi wala kang debit card, wala kang Mastercard. Huwag ka mag-alala, wala kang Visa. Huwag ka mag-alala. Pwede namang magbayad din ng bank transfer. Oops, pero hindi lahat ng bangko. Kaya stay tuned. Hindi lahat ng bangko. Eto, where can I pay for my IELTS test? Dito po. Eto. Pwede ka magbayad ng IELTS test sa Banco de Oro. No, na kilala rin sa BDO, 'di ba? BDO. Ito po yung kanyang information, ano? Banco de Oro, BDO. Account name, Citibank FAO British Council. Ayan po. Account number, 1380-1948-98. Ang type po niyan is savings account. Go to British Council. Pero ito pong information ko is yung account number is sample lang, baka nagbago na po sila. Kaya inuulit ko ulit, i-verify, double verify nyo sa opisina para na sa ganun ay malaman nyo kung updated pa itong mga ano natin, itong mga account number nila. Okay? At wag nyo rin pong kalilimutan na isulat yung family name nyo, your city, your test date kung kailan, and references sa reference section of your payment. Isusulat niyo po yan doon, Tapos upload ang resibo pag kumpleto na yung online registration. I-upload niyo na po yung resibo niyo na ibig sabihin nakapagbayad ka na. Okay, ayan. At ito pa, isa pang paalala. Ang registration po must be completed at least 4 days before your prepared test date. Ibig sabihin, kailangan medyo advance kayo ng magbigay kayo ng araw ng panahon para dito, So ayan. At ito po, pagkatapos mo makumpleto ang registration, makakatanggap ka po ng confirmation para sa lugar ng iyong test at oras ng simula ng iyong test. Kaya mas mainam na agahan mong pumunta ron sa ilang araw pa lang, sauluhin mo na yung lugar, Google Map mo na yan kung saan ba yan, o kung may time ka, pwede mo nang pasyalan yan. Pasyalan yung lugar para alam mo na, para hindi ka maabala papunta ron. Mahirap na, hindi natin na alam mga panahon, di ba? Baka mamaya, parahin kayo dyan ng mga enforcer. Matagal lang kayo dyan kasi mag-aantay pa kayo ng media. So, ayun, may kasabihan nga po tayo, di ba? Sabi nga po nila, daig ng maagap ang masipag. Kaya agapan nyo guys para nang walang kabuli-bulilya. So, ayan Ayan, nasa na tayo? So, ito po sa Pilipinas po, ang IELTS ay managed by the British Council. So, ang British Council po ang may hawak niya. Sila po yung pinakang tinatawag natin na legit na gumagawa nito. At meron po silang 16 na locations sa Pilipinas. Ito ang maganda rito. Kaya makinig ka guys, baka isa dito sa probinsya mo ang merong British Council, hindi mo na kailangan lumayo. At dyan lang sa tabi mo, dito mo na mapuntahan. Unahin natin po sa Metro Manila. Tapos Baguio, Cebu, Tagaytay, Bacolod, Batangas, Cabanatuan, Cagayan de Oro, Dagupan, Davao, Iloilo, Laguna, Leyte, Malolos, Naga at Pampanga. Ayan ang mga lugar na meron sila. Okay guys, at ilalagay po namin sa description box ang link ng British Council or visit www.britishcouncil.ph/.ph. Ito po ay para mas madali nyo makita sila, Ilalagay na namin sa description box para i-click nyo na lang. At ito pa, may karagdagan pa tayong impormasyon para sa inyo. Itong phone number at email address nila at address nila, phone number. So ito, karagdagan ito ng British Council para mas madali nyo nang marating yung lugar. Ayan po. British Council Philippine Office. Ayan. Sila ay matatagpuan sa 7th floor, The Curb. Ulitin ko. Take 2. British Council Philippine Office. Sila ay matatagpuan sa 7th floor, The Curb, 32nd Street,
corner 3rd Avenue, Bonifacio Global City, Taguig City, 1634. At meron po silang email na britishcouncil@britishcouncil.org.ph. At meron din po silang, pwede ka rin po magpunta sa kanilang website para makapag-send ka ng online message. Meron po silang send on online message na meron silang https www.britishcouncil.ph/contact message. Doon po sa ano na yon, doon sa homepage na yon, pag doon ka nag-directed sa huling sinabi ko, nandun na po yung pipilapan mo, pipilapan ng information mo at tapos yung inquiry mo kung anong gagawin mo, kung magte-test ka ba. Nandun na lahat yan, i-click mo na, i-click and then message mo sila and then palitan na kayo. At syempre po, ang paalala ko rin dito i-double check nyo kasi binigay ko sa inyo yung mga address at mga number nila, di ba? At yung mga website nila. Sa website po nila, sa British Council, nandun na po, pwede na po kayong magpa-book ng appointment doon. I-double check nyo lang po kung yung mga bayarin, magkano, at kung anong mga form na tinatanggap nila. Baka tumatanggap na sila ng manager's check. Kasi, syempre po, di ba, pabago-bago ang house ruling. So, better na i-check nyo po. Okay guys, so sana guys na nakatulong itong, nakatulong itong aking kaunting idea. Talagang pinilit ko rin na makapagbigay sa inyo ng kaunting kaalaman tungkol dito sa IELTS na so kasi po marami rin naguguluhan talaga ng IELTS ano. So sana maintindihan nyo itong aking kaunting video at kaunting tulong para sa inyo. Okay guys, see you next time ulit. See you next vlog. Ano yan? Ahas! Ahas! Okay, see you next time. Kala ko Pringles. Kita-kits tayo guys. Kita-kits tayo next time sa susunod na video natin at good luck sa inyo lahat. Happy weekend. Ingat-ingat. Enjoy yung inyong weekend and God bless. And haba na naman ang video mo. Daddy Lou signing out. We love you all. Lobat daw, oh. God bless. Gagalit yung ano ko, oh. Lobat, oh. Kaya nga minamadali ko, lowbat na yan. Maganda dyan kasi kita mo yung lowbat yan, tagal maubos. Ilan yan? Minutes mo? Ano 9 hours? Ano yun? Ano lang yan, 9 hours. 17, ano yun? Asan ba yan siya 15 makikita? minutes na siguro. Akin na. Turn up na natin. Bago pa tayo matigukan. Ganito yung tsura ko.